Lumayas ka. Hindi karapat-dapat ang mga Pilipino sa eroplanong ito. Tila isang eksena mula sa isang drama. Ngunit ito ay isang tunay na pangyayari. Sa harap ng hagdanan ng eroplano, isang babaeng Pilipina ang hinarang ng seguridad at itinulak pababa sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga kapwa pasahero ay nanonood lamang. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Habang siya ay bumagsak sa sahig, mahinahon niyang kinuha ang kanyang smartphone. Walang sino man ang nakapag-isip na ang isang tawag sa telepono na iyon ay magdudulot sa airline ng isang malaking krisis. Ang kwento ay nagsimula ilang oras na ang nakalipas. Sa araw na iyon, si Clara, isang babaeng Pilipina, ay nakatakdang lumipad patungong Amerika sa business class ng isang internasyonal na flight. Dahil sa kanyang trabaho, sanay na siyang maglakbay sa buong mundo. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Nang tumayo siya sa check-in counter, nakaramdam siya ng kakaibang tensyon. Ang flight attendant na humarap sa kanya ay isang blonde na may magiliw na ngiti. Ngunit nang makita nito ang pasaporte ni Clara, hindi niya napalampas ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Aba, galing ka pala sa Pilipinas? Marunong ka bang mag-Ingles? Ang kanyang tono ay sobrang mabagal at parang nakikipag-usap sa isang bata. Nang sumagot si Clara sa matataas na Ingles, saglit na nanlaki ang mga mata ng flight attendant bago pilit na ngumiti muli. Kung gayon, wala palang problema. Mula noon, ang flight attendant ay naging masungit at strikto kay Clara. Isang pag-uugaling hindi niya ipinapakita sa ibang mga pasahero. Sakto lang ang sukat ng bagahe mo. Karaniwan, may dagdag na bayad iyan. Puno ang lounge, kaya tumayo ka na lang habang naghihintay. Ang mga ibang pasahero ay nahihiyang umiiwas ng tingin o tinitingnan si Clara na parang siya ay isang problematikong pasahero. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay naging tiyak nang siya ay sumakay na. Sa pagpasok sa business class, hiningan lamang siya ng flight attendant ng body check. Ito ba ay isang internasyonal na patakaran? Ganyan din sa bansa ninyo, hindi ba? Siyempre, walang ganoong patakaran, nagtanong si Clara, ngunit sinamaan lang siya ng tingin at sa pilitang isinailalim sa check. Pagkaupo niya, walang sino man sa mga katabing pasahero ang lumapit sa kanya. Tila ba may isang hindi nakikitang pader ng prejudice laban sa isang Asyanong maaaring gumawa ng gulo. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, tahimik na nakatingin si Clara sa labas ng bintana. May mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi na walang sinumang nakakakita ang kanyang propesyon. Siya ang Head of Overseas Operations para sa isang kilalang investment fund sa Pilipinas. Isang mahalagang posisyon na namamahala sa malalaking pondo at pamumuhunan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa abyasyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya ito sinabi kaninuman at patuloy siyang tinrato bilang isang ordinaryong pasahero lamang. Ang kwento ay nagsisimula pa lamang, ang sunod-sunod na kawalang katarungan at hanggang sa sandaling si Clara ay itapon palabas ng eroplano, isang katotohanang higit pa sa imahinasyon ng sinuman ang magbubukas. Dito, ipakikilala nating muli si Clara. Ipinanganak sa Maynila. Lumaki siya sa Estados Unidos noong kanyang kabataan, kaya't siya ay bihasa sa Ingles at Filipino. Matapos makapagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad, nagsimula siyang magtrabaho sa isang pangunahing investment fund sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na pagsusuri at maaasahang pagkatao, naging matagumpay siya sa maraming malalaking pamumuhunan. Sa kasalukuyan, siya ang sentrong tao sa isang joint venture sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Isang mahalagang tao na may hawak sa daloy ng pondo sa industriya ng abyasyon. At ngayon, ang eroplanong kanyang sasakyan ay maaaring yumanig ng malaki sa isang salita lamang niya dahil hawak niya ang 1 milyong-bilyong pondo. Sa kanyang upuan sa business class, muling lumitaw ang flight attendant na iyon sa harap ni Clara. May malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Sinadya niyang ibuhos ang inumin sa kandungan ni Clara. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko.
Halatang sinadya ang kilos. Tahimik na pinunasan ni Clara ang natapon. Ang pangalan ng flight attendant ay Melissa. Siya ay isang regular na flight attendant sa rutang iyon at kilala sa kanyang pagiging strikto sa mga pasahero. Ngunit tila pinipili niya kung kanino siya magiging strikto. May isa pang pasaherong Asyano, malapit kay Clara, isang lalaki, at kinausap niya ito nang may ngiti. Sa isang lugar na hindi nakikita ni Clara, bumulong si Melissa sa kanyang kasamahan. Nakita mo kanina? Ang yabang ng babaeng iyon. Talagang naging masyadong mapilit ang mga Asyano ngayon, ano? Tumango ang kasamahan niyang flight attendant habang tumatawa. Patuloy pa rin ang pagpasok ng mga pasahero sa eroplano, ngunit narinig ni Clara ang usapan nila. Hindi ito isang bulong. Isang mapurol na sakit ang kumalat sa dibdib ni Clara. Higit pa sa kahihiyan ng pagiging insultuhin sa publiko, ang pakiramdam na siya ay itinuturing na isang sagabal at dayuhan ay halos makasakal sa kanya. Ang gusto niya lang naman ay sumakay ng eroplano at makarating sa kanyang destinasyon. Bago mag-take off, tinanong si Clara kung anong inumin ang gusto niya at humiling siya ng sparkling water. Ngunit ang ibinigay sa kanya ay Coke. Nang ituro niya ang pagkakamali, sumagot si Melissa nang hindi tumitingin. Wala ng stock, na parang dumura. Ngunit nakita niyang binigyan ng sparkling water ang ibang pasahero. Isang malinaw na diskriminasyon. Kahit na ganoon, hindi na nagsalita si Clara. Tahimik niyang ininom ang tubig mula sa kanyang sariling bote. Maya-maya, may anunsyo sa Filipino, ngunit ito ay napakaikli at halos walang laman. Ang mga detalyadong instruksyon sa paggamit ng seatbelt na ipinaliwanag sa Ingles ay pinaikli sa 5 segundo lamang sa Filipino. Samantalang ang ibang mga wika ay may magalang na pagsasalin, ang sa Filipino ay tila minadali. Walang sino man sa mga kapwa pasahero ang nagtangkang tulungan siya. Ayaw nilang ituring na magulo o maingay. Isang kapaligiran ng pag-iwas kay Clara ang namayani. Nang tumayo siya upang pumunta sa banyo, isang cart ang nakaharang sa daanan. Hindi pa pwedeng gamitin ang lugar na ito, sabi ni Melissa. Ang kanyang tono ay puno ng paghamak at puot. Ngunit sa sandaling iyon, isang apoy ang nag-alab sa puso ni Clara. Hindi ito simpleng pangaasar. Dahil lamang sa pagiging Pilipina niya, nakakatanggap siya ng hindi makatarungang pagtrato sa eroplanong ito. Hindi ito maaaring palampasin. Ang tingin ni Clara ay muling nagkaroon ng matatag na lakas. Gayunpaman, sa puntong iyon, wala pa siyang balak na palakihin ang isyu. Bumalik siya sa kanyang upuan na may isang desisyon sa kanyang puso. Kung may mangyari pang isa, hindi na siya mananahimik. Ngunit hindi pinahintulutan ng tadhana kahit ang tahimik na pagtutol ni Clara. Ang kawalang katarungan ay hindi nagtapos doon. Sa halip, ito ay lumala pa. Kasunod nito, ang karagdagang kahihiyan sa loob ng eroplano ang magpapatibay sa galit ni Clara. Ito ay isang sandali ng pampublikong pagpapahiya, kung saan ang lahat ng mata sa loob ng eroplano ay sabay-sabay na nakatuon sa kanya. Pagkabalik ni Clara sa kanyang upuan, bahagyang dumilim ang mga ilaw sa loob ng eroplano bilang paghahanda sa pag-take off. Ang mga pasahero sa paligid niya ay nagsimula ng mag-relax, manood ng pelikula o gumamit ng kanilang mga cellphone. Ngunit sa isipan ni Clara, paulit-ulit ang mga nangyari kanina sa sandaling iyon. Miss Reyes. Isang mababa at malinaw na boses ang tumawag sa kanya. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya si Melissa. Walang ekspresyon. Iniabot nito ang isang piraso ng papel. Ito ang health declaration form na hindi mo na isumite noong boarding. Paki-fill out po agad. Naguluhan si Clara. Walang sinabing ganoong dokumento noong siya ay sumasakay. Wala rin siyang nakitang ibang pasahero na nagsusulat sa ganoong papel. Para sa akin lang ba ito? Mahinahong tanong niya. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Melissa. Kinuha ni Clara ang papel at nang tingnan ang nilalaman, halatang ito ay isang lumang format. Bukod dito,
Hinihingi nito ang napakadetalyadong impormasyon tungkol sa kanyang mga nakaraang biyahe, kalusugan, at nasyonalidad. Napakunot noo si Clara sa bahaging sadyang nagtatanong ng nasyonalidad. Gayunpaman, mahinahon pa ring sinagutan ni Clara ang form. Ngunit pagkatapos noon, isa pang flight attendant ang lumapit at hiniling na buksan niya ang kanyang bagahe para sa karagdagang seguridad. Sabi nito, ngunit walang ibang pasahero sa paligid ang sumailalim sa parehong proseso at ang inspeksyon ay ginawa sa harap ng ibang mga pasahero. Ang kanyang laptop, charger, makeup at mga dokumento para sa trabaho ay inilatag lahat. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Narinig niya ang isang taong bumulong. Hay nako, siya na naman. Naintindihan ni Clara na siya ay ginagawang halimbawa. Siya lamang ang target sa loob ng eroplanong ito. At ang tanging dahilan na naiisip niya ay dahil siya ay isang Pilipina. Kahit na natapos na ang inspeksyon, hindi pa rin siya pinabalik sa kanyang upuan. Pinatayo siya nang walang dahilan hanggang sa sinabi ng isang flight attendant, "Sige, puwede ka nang umupo." Sa buong panahong iyon, si Melissa ay nakatingin sa kanya mula sa malayo na may blankong ekspresyon. Kahit na ganoon, pinigilan ni Clara ang kanyang galit, hindi dahil tinanggap niya ang kawalang katarungan, kundi dahil alam niyang kung gagawa siya ng eksena, masisira ang kanyang reputasyon at ang layunin ng kanyang biyahe. Ngunit ang kanyang pasensya ay malapit nang maubos. Sa oras ng pagkain, ang tray ni Clara lamang ang hindi inihain nang halos tapos ng kumain ang mga katabing pasahero, saka lamang lumapit ang isang flight attendant at bumulong sa kanyang tainga. Ihahanda na namin ang sa iyo, pero wala na ang menu na gusto mo. Ang pagkain na inihain ay parang isang parusa. Malamig na tinapay at isang tila matigas na pasta. Hindi ito kinain ni Clara. Tahimik lang siyang nakatitig sa in-flight monitor. Isang dayuhang lalaki sa kabilang upuan ang tumingin sa kanya na may pag-aalala. Ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa ngayon, kahit ang pakikiramay ng iba ay mahirap tanggapin, ang susunod na mangyayari ay lalo pang susubok sa kanyang katatagan. Ito ay isang pagtawag sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng in-flight announcement. Miss Clara Reyes, mangyaring pumunta sa cabin crew office. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa loob ng eroplano. Ang mga nagbubulungang pasahero ay muling nakatuon kay Clara. Tahimik siyang tumayo at naglakad papunta sa harapan nang walang imik. Ang kanyang paglalakad ay parang isang bilanggo na papunta sa kanyang paghuhukom. Ang plano ni Melissa ay mas bumilis mula rito. Habang naglalakad si Clara papunta sa crew office sa harapan, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa kanyang likuran. Lahat ay tumitingin sa kanya bilang isang pasaherong gumawa ng problema. Ang lumikha ng ganitong kapaligiran ay walang iba kundi ang serye ng mga kilos ni Melissa pagpasok sa crew office. Naghihintay doon si Melissa at isa pang senior flight attendant. Ang ekspresyon ng senior flight attendant ay malamig at mechanical din. Nagsalita si Melissa. Miss Reyes, may ilang po na kaming natanggap tungkol sa iyong asal sa loob ng eroplano. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Puna? Opo. May mga ulat mula sa ibang pasahero na hindi maganda ang iyong ipinapakitang asal. Walang anumang konkretong ebidensya na ipinakita sino ang nakakita, ano ang nakita, at ano ang naramdaman. Ang salitang sabi-sabi lamang ang umiikot. Sinubukan ni Clara na sumagot ng mahinahon, ngunit nagsalita ang senior flight attendant. Ginang. Upang maipagpatuloy ninyo ang inyong paglalakbay, kailangan ninyong sumang-ayon sa aming Passenger Code of Conduct. Ang dokumentong ipinakita ay naglalaman ng mga paghihigpit sa anumang pagkuha ng litrato, pag-record ng audio, at pagsasalita sa loob ng eroplano. Ito ay parang isang kasunduan na nagsasabing, manahimik ka at sumunod. Matatag na hinarap ito ni Clara. Ito ay hindi makatarungan. Wala akong kasalanan. Pakiusap. Ipakita ninyo ang impormasyon kung anong ulat ang natanggap ninyo at sino ang nagsabi nito.
Biglang nag-iba ang mukha ni Melissa. Huwag mong sabihing lalaban ka? Kung hindi magbabago ang iyong asal, sa sandaling iyon, may ibinulong ang senior flight attendant sa kanyang intercom. Agad na dumating ang dalawang security staff sa crew office. Ito ay isang senyales na posibleng sapilitan siyang pababain ng eroplano. Maari ka pang bumalik ng tahimik sa iyong upuan, sabi ni Melissa sa isang nanunuya na boses. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang intensyon na tanggalin siya kung hindi siya susunod. Huminga ng malalim si Clara at nagsalita. Tahimik lang akong nakaupo. Ang pagtrato ninyo sa akin ang hindi tama, ngunit hindi natinag ang mga flight attendant. Sa halip, tahimik na lumapit ang seguridad. Ang pagpipilian ay halos isa lamang. Bumalik si Clara sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang puso ay nanigas sa galit at kalungkutan. Ilang minuto lamang ang lumipas, muling lumapit si Melissa kay Clara at binitawan niya ang isang hindi kapani-paniwalang salita. Ginang, may karagdagang reklamo kaming natanggap mula sa ibang pasahero. Dahil nakakasagabal ka sa ligtas na operasyon ng flight, kinakailangan kang bumaba, natigilan si Clara. Wala siyang ginagawa. Hindi siya nag-iingay at wala siyang naaalalang ginawang istorbo sa mga katabi niya. May pahintulot ba ng kapitan ang desisyong iyan? Opo. Sa utos ng kapitan, ang seguridad na ang haharap sa sitwasyon. Bago pa man makapagtanong muli si Clara, muling lumitaw ang mga security personnel. Sa pagkakataong ito, walang salitang hinawakan nila ang kanyang braso at pinatayo siya. Muling napunta sa kanya ang atensyon ng lahat sa eroplano. Isang name tag ang bahagyang nakita mula sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, isang pasahero sa likuran ang nagbago ng ekspresyon, ngunit yumuko lamang at hindi nagsalita. Dahil hindi pa sarado ang pinto ng eroplano, naroon pa rin ang hagdanan. Kinaladkad si Clara ng walang salita, parang isang kriminal, at biglang, ang security na may hawak sa braso ni Clara ay biglang nagpiga ng lakas at itinulak siya. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Clara ay lumagpas sa hagdanan at bumagsak patungo sa lupa. Nang bumagsak si Clara sa sementadong tarmac ng paliparan, walang sino man ang tumulong. Sa gitna ng tahimik na liwanag mula sa terminal building, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang smartphone. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Nakaluhod pa rin si Clara sa matigas na semento nang kunin niya ang kanyang smartphone gamit ang kaliwang kamay. Tila hindi na niya nararamdaman ang sakit o kahihiyan. Kalmado, na para bang inaasahan na niya ang sandaling ito, binuksan niya ang screen at huminto ang kanyang daliri sa isang nakasave na contact. Fund A1, Emergency Liquidation. Ang nasa kabilang linya ay ang kanyang kumpanya, na namamahala sa lahat ng pondo para sa mga kumpanyang may kaugnayan sa abyasyon. Sa madaling salita, ang 2 bilyong pondo na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinindot niya ang call button. Isang ring lang at tumigil na ito. Clara? Agad na sabi ng lalaki sa kabilang linya. Oo, i-pull out lahat ng pondo sa airline na yon ngayon din. Kalmado ang boses ni Clara. Ngunit puno ito ng hindi matitinag na desisyon at galit. I-memo mo na lang ang dahilan mamaya. Na-summarize ko na. Ipapadala ko sa loob ng 1 minuto. Pagkababa ng telepono, ginamit ni Clara ang kanyang smartphone upang mag-issue ng formal na utos ng pag-pull out ng pondo sa pamamagitan ng internal app ng kanilang kumpanya. Ang pondo na pinamamahalaan ni Clara ay may interes sa mga kumpanya ng aircraft leasing, mga supplier ng gasolina, at maging sa maraming shareholders ng mga internasyonal na hub airport. Lahat ng ito ay may malalim na koneksyon sa naturang airline. Ang sunod-sunod na pag-pull out ay naabisuhan sa mga kaugnay na partido sa loob lamang ng ilang minuto at nagsimulang magbago ang kanilang credit rating. At sa sandaling magbukas ang stock market, direktang tatamaan ang halaga ng kumpanya. Ibinalik niya ang smartphone sa kanyang bulsa at dahan-dahang tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, ngunit wala ng luha
sa kanyang mga mata. Isang airport staff ang tumakbo palapit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Inaalam pa po namin ang tungkol sa nangyari kanina. Pero bago po iyon, pakisigurado na ma-save ang footage ng CCTV. Sa kalmado ngunit may diin na boses, tumango na lamang ang staff na parang nawalan ng salita. Dinala si Clara sa isang lounge sa terminal at binigyan ng paunang lunas sa isang medical room. May gasgas siya sa tuhod, ngunit walang malubhang pinsala. Ngunit ang pinsala sa kanyang emosyon ay hindi masukat. Sa buong panahong iyon, hindi nagsalita si Clara. Binuksan lamang niya ang kanyang laptop, kumonekta sa kanyang network, at inihanda ang isang formal na reklamo sa kumpanya, kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtanggi sa pagsakay at diskriminasyon batay sa lahi na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasama rito ang audio recording na ginawa niya sa loob ng eroplano, mga tala sa kanyang planner, at isang formal na kahilingan para sa kopya ng CCTV footage ng airport. At isang post ang lumitaw sa social media. Ngayong araw, habang pasakay sa business class ng airline name, ako ay sapilitang pinaalis mula sa eroplano dahil sa pagiging Pilipina. Hindi ito isang personal na issue lamang. Ang post ay may kasamang litrato ng kanyang tuhod na may dugo at isang tahimik na kuha ng lobby pagkatapos siyang itulak. Agad na kumalat ang post. At sa loob ng ilang minuto, libo-libo na ang retweets at komento. Hindi ba't ito ay racism? Hindi makapaniwala. Kung totoo ito, malaking problema ito. Maraming komento sa iba't ibang wika ang dumating mula sa buong mundo. Samantala, sa opisina ng airline, nagsisimula ng magkaroon ng problema. Bago pa man magbukas ang stock market, ilang abiso na ng pag-pull out ng pondo ang natanggap mula sa iba't ibang investor. Isang batang empleyado sa finance department ang unang nakapansin. May napakaraming notifikasyon ng fund transfer na dumarating sa ating opisina at lahat ay galing sa iisang grupo ng pondo. Naramdaman ng management ang hindi pangkaraniwang sitwasyon at agad na nagpatawag ng emergency meeting. Ngunit sa oras na iyon, isang pangalan na ang bumubulong-bulong sa buong kumpanya. Clara Reyes. Ang pangalang iyon ay kilala sa industriya ng abyasyon bilang isa sa pinakamaimpluwensyang Asyanong investor. At sa gitna ng kaguluhang ito, si Melissa, na may mapanuyang ngiti sa loob ng eroplano kanina, ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Sa loob ng eroplano, pagkatapos bumaba ni Clara, nagpatuloy ang serbisyo sa mga pasahero na parang walang nangyari. Si Melissa ay patuloy na nag-aalok ng inumin na may peking ngiti. Ngunit sa likod nito, unti-unti nang nagbabago ang kapaligiran. Melissa, halika rito saglit. Mahinang tawag ng senior flight attendant. Dinala siya sa likurang bahagi ng pasilyo kung saan maririnig ang magulong boses mula sa radyo. May maraming ulat mula sa labas tungkol sa insidente ng pagtanggi sa pagsakay. Hinihiling na kumpirmahin ang desisyon ng kapitan galing sa corporate. Anong nangyayari? Mukhang may kumakalat na video sa social media. Kasama ang record bago siya ibaba. Saglit na nanigas ang mukha ni Melissa. Ngunit agad niya itong pinalitan ng isang ngiti. Okay lang iyan. Pansamantalang gulo lang iyan. Titigil din agad. Ngunit iyon ay isang malaking pagkakamali. Sa cockpit, isang emergency communication na ang isinasagawa. Hinihingi ng Flight Operations Department ang detalyadong ulat tungkol sa insidente. At sinusuri na ang mga tala ng cabin crew. At kasabay nito, nagbukas ang stock market. Ang presyo ng stock ng airline ay bumagsak ng higit sa 8% sa loob lamang ng 15 minuto mula sa pagbubukas ng trading. Nagulantang ang finance team sa hindi pangkaraniwang kilos ng mga investor. Alamin ang dahilan. May mali rito. Galing po sa mga pondo. Ang pinagmulan ng pondo ay tumutugma sa linya na pinamamahalaan ni Miss Clara Reyes. Nang marinig ng mga ehekutibo ang pangalang iyon, nanlamig sila. Ang pangalan ni Clara ay kilala sa industriya bilang strikto ngunit makatarungan. Kapag nawala ang tiwala,
hindi na ito maibabalik. At kung ang insidente ng pagtanggi sa pagsakay ay maiugnay sa kanyang pangalan, ituturing itong isang sinadyang pag-pull out ng pondo. Nagsimula na ring kumilos ang media. Ang social media post ni Clara ay naging trending topic sa buong mundo sa loob ng maikling panahon. Pilipina. Sa pilitang ibinaba sa international flight dahil sa diskriminasyon. Airline. Nawawalan ng dalang bilyon. Isang galaw ng babae investor. Nagdulot ng malaking yanig, lalong nagkagulo sa loob ng kumpanya. Hindi tumitigil ang mga tawag mula sa mga kliyente. May ulat pa na ang kumpanya ng fuel supply ay isinasaalang-alang na ang pag-review ng kanilang kontrata. Samantala, si Clara, na nasa lupa, ay tahimik na sinusubaybayan ang impormasyon sa kanyang device. Mga news alert, pagbabago sa presyo ng stock, mga kilos ng mga kasosyo lahat ay nasa kanyang palad sa real time. Isang mensahe ang dumating mula sa CEO. Humihiling ng isang pulong. Ito ay isang direktang hiling ng paghingi ng tawad at pakikipagkita mula sa pinakamataas na opisyal ng airline. Ngunit hindi sumagot si Clara. Ang paghingi ng tawad ay dapat ginawa doon mismo, bulong niya sa sarili at isinara ang screen. Sa loob ng airline, ang papel ni Melissa ay sinusuri na rin. Sino ang sangkot sa desisyon na pababain siya? Ang direktang humarap ay si flight attendant Melissa. Ang kanyang mga nakaraang record ng pakikitungo sa pasahero ay siniyasat at sunod-sunod na lumabas ang mga tala ng mga katulad na problema. Isang pasahero ang nagpatotoo na ilang taon na ang nakalipas, siya ay hindi makatarungang inilipat sa economy class dahil sa pakikitungo ni Melissa. Sa isa pang internasyonal na flight, nabanggit din ang kanyang diskriminasyon sa mga pasaherong Asyano. Ngunit ang kasong ito ay lumaki na sa sukat na hindi na kayang ayusin sa loob lamang ng kumpanya. Ang galit sa social media, pagbagsak ng stock, banta ng pag-atras ng mga sponsor, lahat ng ito ay nagsimula sa iisang pasahero at higit sa lahat, si Clara ay nananatiling tahimik. Wala siyang inilalabas na pampublikong pahayag. Ang kanyang pananahimik ang lalong nagpapagulo sa mundo. Hinihintay ng mga tao kung ano ang susunod niyang sasabihin. At si Clara, sa kanyang pananahimik, ay tahimik na naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Ang hindi makatarungang pagtrato sa loob ng eroplano, ang mga boses na hindi pinakinggan, at si Clara na inutusang bumaba. Ngunit sa kabanatang ito, ang kawalang katarungan ay aabot sa sukdulan. Papunta na tayo sa puso ng insidente. Ang sandaling si Clara ay itatapon palabas. Pagkatapos tumanggap ng paunang lunas sa lounge, ayusin ang mga dokumento at ikalat ang kanyang post, tumayo si Clara na may malamig na galit at matibay na determinasyon sa kanyang puso. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang mga salita. Ngunit sa gitna nito, isang hindi inaasahang balita ang dumating para sa muling pagsasaayos ng boarding, mangyaring bumalik sa gate. Isang staff ng airport ang magalang na nagsabi, tila napagtanto ng airline ang kabigatan ng sitwasyon at nagmamadaling ayusin ang kanilang tugon. Walang imik na tumango si Clara at muling naglakad papunta sa gate. Nagsisimula nang dumating ang mga mamamahayag at ang mga taong nakakita sa post ni Clara sa social media ay nagtitipon na rin. Pagdating niya sa boarding gate, doon nakatayo si Melissa. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa gulat. Sa normal na sitwasyon, dapat ay tinanggal na siya sa pwesto. Bakit narito pa rin siya? Mukhang pinayagan ka ng sumakay muli, sabi ni Melissa na may mapanuyang ngiti, habang kunwaring iwinawagayway ang isang dokumento. Pero may kondisyon. Sa pagkakataong ito, huwag kang gagawa ng gulo. Ang mga taong tulad mo ay laging nagdudulot ng problema. Sa mga salitang iyon, hindi na nakapagpigil si Clara at nagsalita. Bakit ninyo ako ginaganito at iniinsulto? Ano ang ginawa ko sa inyo? Nagkibit balikat si Melissa at tumawa. Wala naman. Pero ang mga taong galing sa bansa ninyo ay masyadong mapilit at nakakainis. Isang malinaw na pahayag ng diskriminasyon.
Bago pa man makakilos ang mga staff ng airport na naroroon, humakbang si Clara at matatag na sinabi, "Ang sinabi ninyo ngayon ay na-record. Iuulat ko rin ito sa International Human Rights Commission." Sa isang salitang iyon, nagbago ang kulay ng mukha ni Melissa. Ngunit ang kanyang pride ay umabot na sa puntong hindi na siya makakaatras. "Huwag kang magbiro! Sige, uulitin ko pa para sa iyo." Nang hawakan ni Melissa ang braso ni Clara, muling tinawag ang seguridad. Ang pasaherong ito ay hindi angkop para sa muling pagsakay. May banta sa kaligtasan, sabi ni Melissa at binitiwan ang braso niya. Hindi lumaban si Clara. Tahimik lamang siyang tumingin sa paligid. May mga taong kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. May isang matandang babae na may luha sa mga mata na nanonood. Alam ng lahat na may mali, ngunit walang sino man ang pumipigil. At habang hawak ng seguridad ang kanyang dalawang braso, muli siyang dinala sa hagdanan ng eroplano. Maulap ang langit at umiihip ang hangin. Sa dulo ng hagdanan, naroon ang parehong lupa tulad ng kanina at muli itong nangyari. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Sa isang malakas at mapurol na tunog, itinulak ang katawan ni Clara. Habang siya ay bumabagsak sa hangin patungo sa lupa, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga camera shutter. Ang nag-utos nito ay walang iba kundi si Melissa. Nakatayo sa likod ng salamin ng boarding gate, nakatingin siya kay Clara na may mapagwaging ekspresyon. Muling tumayo si Clara nang walang imik. Ang kanyang kaliwang tuhod ay muling nagasgas at ang kanyang medyas ay punit. Gayunpaman, walang sinabi. Kinuha niya ang kanyang smartphone. Ilang segundo ang lumipas, isa pang tawag. Simulan ang Phase 2. Agarang pag-pull out ng lahat ng pondo sa kontrata. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing hudyat. At isang 2 bilyong pondo ang nagsimulang gumalaw sa buong mundo. Mula sa sandaling ito, nagsimula na ang tunay na ganti ni Clara. Ang kahihiyang dinanas niya at ang katotohanan sa likod nito ay yayanig sa buong airline. At ang kapalaran ni Melissa ay mapupunta na sa isang direksyon na hindi na niya kontrolado. Pagkatapos ng pangalawang pagpapatalsik kay Clara, biglang nagbago ang hangin sa buong mundo. Sa pamamagitan ng automated na sistema ng kumpanya, sunod-sunod na huminto ang mga linya ng pondo mula sa mga partner na bangko, investment advisors, at mga kaalyadong negosyo. Ito ay parang bigla ang pagsipsip ng tubig mula sa isang higanteng tubo. Sa finance department ng airline, hindi na nila makayanan ang sabay-sabay na pagdating ng mga notifikasyon ng pagbawi ng pondo. Anong nangyayari? Ayos lang naman ang lahat kahapon. Ang buong linya ng pondo ni Clara Reyes ay sabay-sabay na itinigil. Ginamit niya ang kanyang autoridad. Nang marinig ng mga ehekutibo sa board meeting ang pangalan, namutla sila. Huwag mong sabihing siya ang pasaherong iyon. Opo, sa loob ng ilang taon, siya ang nasa sentro ng mga joint investment sa maraming kumpanya ng abyasyon. Ang presyo ng stock ay bumagsak ng 15% sa loob ng 30 minuto mula sa pagbubukas at naapektuhan din ang ibang kumpanya sa industriya. Ang pinakamalaking problema ay ang kontrata sa supply ng gasolina. Sa isang salita ni Clara, napagdesisyunan na i-hold ang pagbabayad na naglagay sa panganib sa mga susunod na flight. Agad na bumuo ng isang investigation committee ang kumpanya upang alamin kung paano hinawakan ang kaso ni Clara. Ang mga boarding record, ulat ng flight attendant, at video ng insidente, lahat ay sinuri at ang unang pangalan na lumabas ay si Melissa. Sa kanyang ulat, isinulat niya na ang asal ni Clara ay agresibo at mapanganib. Ngunit sa aktwal na CCTV footage, walang ganoong eksena. Sa katunayan, nakumpirma na si Clara ay nanatiling kalmado at umiwas sa hindi kinakailangang komprontasyon. Bukod dito, ang sinabi ni Melissa kay Clara na, "Ang mga taong galing sa bansa ninyo
ay na-record din ng security microphone ng airport. Kung lalabas ito sa publiko, yayanigin nito mula sa pundasyon ang internasyonal na tiwala sa kumpanya. Sa isang emergency meeting, ang CEO at iba pang matataas na opisyal ay agad na gumawa ng mga hakbang. Naghanda sila ng formal na paghingi ng tawad at kompensasyon para kay Clara. Kasabay nito, isinaalang-alang nila ang disciplinary action para kay Melissa at ang pag-review ng kanilang internal anti-discrimination policies. Ngunit ang problema ay lumaki na sa sukat na hindi na kayang ayusin ng simpleng parusa. Ang post ni Clara ay napansin ng mga international human rights organizations at ilan sa kanila ay nagsimulang maglabas ng mga pahayag. Ang pagtanggi sa pagsakay at pisikal na pagpapatalsik batay sa nasyonalidad at lahi ay isang malinaw na gawa ng diskriminasyon at nangangailangan ng agarang pagwawasto. Samantala, si Clara ay nanatiling tahimik sa buong araw na iyon. Ngunit isang dokumento na inilabas sa pamamagitan ng kanyang abogado ang lalong nagpaalab sa sitwasyon. Sa araw na iyon, sumakay ako bilang isang ordinaryong pasahero. Ngunit ang nangyari sa akin ay isang hindi nakikitang karahasan na maaaring mangyari sa anumang airport sa buong mundo. Ang maikling pahayag na ito ay umani ng simpatya at galit sa buong mundo. At sunod-sunod na lumabas ang mga post mula sa mga taong nakaranas ng katulad na sitwasyon. Habang muling nabubuhay ang mga nakaraang kaso ng diskriminasyon ng airline, ang imahe ng kumpanya ay bumagsak ng husto. At sa paligid ni Clara, isang mas malaking estratehiya ang isinasagawa. Ang investment fund na kanyang kinabibilangan ay nagpasya na sa kanilang susunod na target. Ito ay ang pag-renew ng kontrata sa isang malaking internasyonal na airport kung saan kasosyo ang airline. Ang mga salitang pagkansela ng pag-renew at pagputol ng ugnayan ay lumitaw sa agenda ng pulong. At isa sa kanilang mga kasosyo ay formal ng humiling ng muling negosasyon. Dahil dito, naharap ang airline sa pinakamalaking krisis ang posibilidad na hindi sila makalapag sa anumang airport sa loob at labas ng bansa. Ngunit sa oras na ito, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Melissa ang kanyang sitwasyon. Sa loob ng kumpanya, may katahimikan. Ngunit sa labas, nagsimula na ang countdown para sa hustisya. Habang ang kaguluhan sa headquarters ay nasa kasukdulan, si Melissa, na nasa frontline, ay nanatiling kampante. Para sa kanya, ang lahat ng nangyari sa eroplano ay isang simpleng problema lamang sa isang mahirap na pasahero. Kinabukasan, pumasok si Melissa sa airport sa karaniwang oras. Ngunit habang suot niya ang kanyang uniforme at naglalakad sa backstage, nakaramdam siya ng kakaibang hangin. Ang kanyang mga kasamahan ay umiiwas sa kanyang tingin. May mga nagbubulungan habang nakatakip ang kanilang mga bibig. Ang iba ay nagpapakita ng kanilang mga cellphone sa isa't isa habang may sinasabi. Ilang minuto lamang ang lumipas, nalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Sa bulletin board sa locker room ng mga crew, may nakapaskil na anunsyo. Ayon sa isang internal investigation, nakumpirma ang malubhang alalahanin tungkol sa diskriminasyon at pagtanggi sa pagsakay na isinagawa ng isang partikular na flight attendant. Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon sa mga sangkot. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya ang pinakanakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng partikular na flight attendant. Nang buksan niya ang kanyang cellphone, ang mga balita sa internet ay nagsisimula ng banggitin ang kanyang pangalan. Flight attendant Melissa, iniimbestigahan dahil sa hinala ng diskriminasyon. Airline na nawalan ng 2 bilyon. Isang flight attendant ang dahilan. Sa social media, kumakalat na ang kanyang litrato, nakaraang trabaho, at mga testimonya mula sa mga hindi nagpakilalang saksi. Ilang taon na ang nakalipas, sinabihan din niya ako ng masama. Ang pakikitungo niya sa mga babaeng Asyano ay halatang mas malamig. Sunod-sunod na lumabas ang mga post na nagsisilbing ebidensya. Hinawakan ni Melissa ang kanyang cellphone na may halong galit at takot.
Paano nangyari ito? Dahil lang sa isang pasahero. Samantala, sa isang silid sa kanyang bahay, tahimik na nakatingin si Clara sa sitwasyon. Sa loob ng investment fund, nagsimula na ang susunod na hakbang. Itinigil ang pagbabayad sa mga ground service company na kasosyo ng airline. Nagpadala ng abiso tungkol sa epekto sa mga kontrata sa advertising at nagulat sa mga regulatory authority sa iba't ibang bansa. Hindi ito ilegal, lahat ay isang legal at estratehikong pag-atras. Bawat isa sa mga hakbang na ito ay unti-unting nagpapahirap sa airline. Sa parehong araw, hapon, isang tawag ang natanggap ni Clara. Ang tumatawag ay mula sa opisina ng presidente ng airline. Ngunit hindi ito sinagot ni Clara. Sa halip, nagpadala siya ng isang tugon sa kanilang Public Relations Department. Mula ngayon, ang lahat ng direktang komunikasyon sa akin ay dapat dumaan sa aking abogado. Tungkol sa kung ang serye ng mga pangyayari ay ituturing na diskriminasyon, ipinauubaya ko na ito sa pagsusuri ng International Human Rights Investigation Committee at ng aming kinuntratang audit firm nang mailathala ang tugon na ito online. Umani ito ng palakpakan at papuri. Mag-isang lumaban ng ganito. Hinahangaan ko ang kanyang matatag na paninindigan. Sa social media, ay ang hashtag na I am with Clara ang nabuo. Samantala, sa loob ng kumpanya, nagpa siya ang CEO na magdaos ng isang press conference. Sa harap ng mga mamamahayag, yumuko siya ng malalim dahil sa kapabayaan ng aming kumpanya. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa malaking abala at hindi magandang karanasan na idinulot namin. Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng masusing investigasyon sa mga diskriminasyon sa loob ng kumpanya at isasagawa ang mga kaukulang aksyon. Kasama na ang parusa sa mga sangkot. Ngunit huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad. Ang katotohanan na si Clara ay hindi kailanman nagpakita ng galit sa publiko at tahimik na ipinakita ang resulta ay lalong nagpatibay sa simpatya ng mga tao at nagdiin sa kawalang sinseridad ng kumpanya. Pagkatapos ng live broadcast ng press conference, muling bumagsak ang presyo ng stock. Ilan sa mga investor ay nagsimulang humingi ng kabayaran para sa kanilang mga pagkalugi. Sa wakas, isang email ang dumating kay Melissa. Ang nagpadala ay ang Human Resources Department. Ang subject, Notice of Suspension and Summons for Questioning. Nakasulat doon ang suspensyon, pagtawag para sa isang internal hearing, ang opsyon na magsama ng abogado, at ang posibilidad ng pagkakatanggal sa trabaho sa pinakamasamang kaso. Ang kanyang mundo ay tahimik na nagsimulang gumuho at ang lahat ng prosesong ito ay pinapanood ni Clara. Habang nagpapatuloy ang pananahimik ni Clara, mabilis na nagbago ang mundo sa labas. Ang tiwala sa airline ay nasa bingit na ng pagbagsak at sunod-sunod ang pagdating ng mga hiling ng pagkansela ng kontrata. Ang pinakamatindi ay nang i-anunsyo ng isang pangunahing airport na nagsisilbing hub para sa kanilang mga internasyonal na flight na sususpindihin nila ang priority landing at take-off slots ng airline. Ito ay isang malinaw na mensahe. Hindi welcome ang mga eroplano ng inyong kumpanya rito. Ang Airport Operating Company ay isa sa mga pinakamalaking pinag-iinvesta ng pondo ni Clara at dito lumabas ang kanyang impluwensya. Bukod dito, 2 malalaking advertising agency ang nag-anunsyo na ititigil nila ang lahat ng kampanya para sa airline na lalong nagpalala sa sitwasyon. Hindi namin maaaring hayaan na ang mga gawaing diskriminasyon ay maiugnay sa aming mga corporate advertisement na nakasaad sa kanilang pahayag. Samantala, sa social media, muling binabalikan ang mga nakaraang aktibidad ni Clara. Ang kanyang mga kontribusyon sa pagpapabuti ng mga pasilidad sa mga airport sa buong mundo, suporta sa mga proyekto para sa minorya, at tulong sa internasyonal na transportasyon tuwing may sakuna ay kumalat. Ang taong ito ang itinapon mula sa eroplano? Gaano kabobo ang kumpanyang iyan? Nakakabilib ang kanyang paraan ng pagkamit ng hustisya
Nang tahimik at walang ingay, ang mga boses ng suporta ay kumalat sa buong mundo at ang hashtag na Believe Clara Reyes ay naging isang international na trend. Dahil dito, isang malaking news program ang sa wakas ay humiling ng isang eksklusibong panayam kay Clara. Tumanggi siya sa una, ngunit dahil sa sinseridad ng reporter at sa pangangatwiran nitong ito ay isang problema sa istruktura ng lipunan, pumayag siyang lumabas sa araw ng panayam. Dumating si Clara sa studio na nakasuot ng isang formal na suit. Ang mga tanong ay maingat na ibinato at si Clara ay sumagot ng mahinahon ngunit may katiyakan. Sa araw na iyon, dapat akong tratuhin bilang isang ordinaryong pasahero. Hindi mahalaga ang aking nasyonalidad o propesyon. Ngunit ang mismong pagkatao ko ay tinanggihan. Hindi ito isang personal na issue lamang, kundi isang hindi nakikitang karahasan na nararanasan ng maraming tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang panayam na ito ay mabilis na kumalat, isinalin sa maraming wika, at umabot sa buong mundo. Maraming tao na nagnanais ng isang lipunang walang diskriminasyon ang naantig sa mga salita ni Clara. Sa kabilang banda, sa loob ng airline, palapit na ang deadline para sa isang pinal na desisyon. Isang ultimatum ang dumating mula sa kanilang mga pangunahing kasosyo. Kung walang gagawing radikal na aksyon, kasama na ang parusa sa mga tauhan. Sa loob ng 48 oras, tuluyan na nilang puputulin ang kontrata. Dahil sa huling babalang ito, kumilos na ang CEO at ang Board of Directors. Sa isang emergency personnel meeting, napagdesisyunan ang agarang pagpapatalsik kay Melissa. Kinabukasan, isang formal na abiso ang dumating kay Melissa. Subject: Notice of Termination of Employment Contract. Ang nilalaman ay diretsahan, malinaw na isinasaad na ang kanyang mga kilos ay direktang nagdulot ng panlipunan at pang-ekonomiyang pinsala. Napaupo siya sa sahig. Hindi siya prinotektahan ng kumpanya. At higit sa lahat, ngayon niya lang napagtanto na ang isang simpleng salita na binitawan niya ay nagpabago sa buong mundo. Sunod-sunod ang pagdating ng mga alok ng paghingi ng tawad at muling negosasyon kay Clara. Ngunit patuloy niyang ipinauubaya ang lahat sa kanyang abogado at hindi personal na humaharap. Ito ay dahil itinuturing niya ang pangyayari hindi bilang isang personal na laban, kundi bilang isang issue ng buong lipunan. At ang kwento ay papunta sa isang panibagong yugto. Sa likod ng pananahimik ni Clara, may isang plano na hindi pa isinasa publiko ang tahimik na isinasagawa, Tarase. Sa araw na ibinalita sa buong mundo ang pagkakatanggal kay Melissa, hindi gumawa ng anumang pampublikong aksyon si Clara at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa likod nito, may isang tahimik na paghahanda na isinasagawa. Ang investment fund na kanyang kinabibilangan ay hindi lamang isang simpleng institusyon para sa pamamahala ng pondo. Ito ay isang grupo ng mga industrial architect na walang hangganan, na nag-uugnay sa mga sistema na sumusuporta sa daloy ng mundo. Abyasyon, logistika, komunikasyon, at infrastruktura. At si Clara, ang pinakapinagkakatiwalaan at may pinakamalaking kapangyarihan sa pagpapasya sa loob ng grupong iyon. Nang gabing iyon, isang espesyal na pulong ang ipinatawag sa loob ng pondo. Kasama si Clara, 4 na pinakamatataas na opisyal ang dumalo. Ang agenda ay iisa lamang, tungkol sa paglulunsad ng isang bagong alyansa sa abyasyon. Sa pulong, ang panukala ni Clara ang naging sentro ng usapan. Sa pagkakataong ito, dapat tayong magdisenyo ng isang sistema ng alyansa sa abyasyon na tunay na nakikinig sa mga customer. Hindi isang sistema na naghihiwalay batay sa diskriminasyon, kundi isang transparent na mekanismo na nakabatay sa paggalang sa kultura. Tahimik na tumango ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa sa kanyang mga salita. Hindi lamang isang pasahero si Clara. Sa halip,
Siya ay isang tao na maaaring maging arkitekto ng isang bagong istruktura sa industriya ng abyasyon. Sa gitna ng kaguluhan, hindi niya kailanman siniraan ang kabilang panig. Hindi siya nagpadala sa provokasyon, hindi naging emosyonal, at naglatag lamang ng mga katotohanan at resulta. Ito ang nagdulot ng tiwala. At ngayon, siya na ang nasa posisyon na pumili. Samantala, ang natanggal na si Melissa ay tuluyang nag-iisa. Sa social media, may iilang boses na sumuporta sa kanya. Ngunit habang lumalabas ang mga nakaraang reklamo laban sa kanya, unti-unti ring nawala ang mga boses na iyon. Nagsimula na rin niyang maunawaan na nasa isang panahon na tayo kung saan hindi sapat ang paghingi ng tawad o ang pagsasabing hindi ko alam. Ngunit hindi naghihiganti si Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mas malayo. Kinabukasan ng umaga, isang headline ang lumabas sa pangunahing pahayagan ng ekonomiya. Bagong International Aviation Alliance, ilulunsad sa pamumuno ni Clara Reyes. Tungo sa isang kinabukasan ng paglipad na walang diskriminasyon. Ito ay ang pag-anunsyo ng isang aviation ethics platform na 7 taon nang pinaplano ni Clara. Isang makabagong sistema na may mekanismo ng self-regulation kung saan automatikong ipupull out ang mga pondo ng pamumuhunan kung lalabagin ng isang airline ang mga etikal na pamantayan. Isang panahon kung saan ang kaligtasan ng isang kumpanya ay hindi na nakasalalay sa laki o yaman nito, kundi sa kung paano nito tinatrato ang mga tao. Sinusubukan ni Clara na buuin ang pundasyong ito gamit ang tiwala at impluwensya na nakuha niya mula sa insidenteng ito. Sa isang press conference, maikli siyang nagsalita. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hindi nakikitang, hindi pagkakapantay-pantay na nakatago sa ating pang-araw-araw na buhay. At naniniwala ako na ngayon na ang panahon para sagutin natin ito. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang makikita, kundi isang tiyak na misyon. Naisip ng mga tao, hindi makapaniwalang ang babaeng ito ay pinalayas sa isang eroplano. Ngunit iyon ang katotohanan. Kung hindi nangyari ang sandaling iyon, maaaring hindi pa nagising ang mundo at muling tumingala si Clara sa langit. Ang parehong langit kung saan siya itinapon. Ngunit ngayon, may isang bagong pag-asa na lumulutang doon. Dito nagsisimula ang lahat. Bulong niya sa sarili at tahimik na humakbang patungo sa susunod na yugto. Mula nang i-anunsyo ni Clara ang paglulunsad ng bagong Aviation Ethics Network, kapansin-pansin ang pagbabago sa hangin sa buong mundo. Maraming airline ang nagpahayag ng suporta sa konsepto at ilan na ang formal na sumali. Ang ideya ng isang kalangitan na hindi namimili ng customer at walang kinikilingan ay unti-unting nabubuo. Ngunit salungat sa agos na ito, ang airline na nagpatalsik kay Clara ay nananatiling lubog sa putik. Hindi bumabalik ang mga pondo, hindi bumabawi ang presyo ng stock, at madalas ang mga pagkaantala sa maintenance ng eroplano at supply ng gasolina. Ang kawalan ng tiwala ay nag-iwan ng anino sa bawat sulok ng kanilang operasyon. Sa gitna nito, naglabas ng pahayag ang International Air Transport Association IATA. Kung mapapatunayan ang diskriminasyon sa mga pasahero batay sa lahi, nasyonalidad o kasarian, isasagawa ang muling pagsusuri sa mga pamantayan ng membership. Ang hakbang na ito ay patunay na ang alon ng pagbabago na sinimulan ni Clara ay lumalamon na sa buong industriya. Ngunit kasabay nito, isang alon ng mga pagbubunyag mula sa loob ang nagsimula. Ang mga dati at kasalukuyang empleyado ng airline ay nagsimulang magsalita sa social media at media. Ang totoo, ang mga diskriminasyon ay pinagbubulag-bulagan lang sa loob ng kumpanya. May mga nakaraang problema rin sa mga pasaherong Asyano, ngunit ito ay tinakpan, sunod-sunod na nabunyag ang kadiliman sa loob ng kumpanya. At sa gitna nito, muling lumitaw ang pangalan ni Melissa. Habang muling sinusuri ang mga record ng maraming reklamo na kanyang hinawakan noon, nakumpirma na may iba pang pasahero na naging biktima. At kabilang sa kanila
ay mga menor de edad na estudyante, matatandang migrante, mga taong nasa mahinang posisyon sa lipunan. Ang mga record na ito ay naging simbolo ng kultura, ng pagtatakip ng kumpanya, at sa wakas ay kumilos na ang mga regulatory agency. Sinimulan ng International Civil Aviation Organization, ICO, ang isang formal na investigasyon at may mga ulat na posibleng masuspinde ang ilan sa kanilang mga lisensya sa ruta. Ang problema ay lumaki na sa sukat na hindi na ito maituturing na kasalanan lamang ng isang flight attendant. Sa gitna nito, muling humarap si Clara sa media. Ang lugar, isang maliit na community hall sa Maynila. Hindi ito isang espesyal na kaganapan, kundi isang seminar ng isang human rights group na matagal na niyang sinusuportahan. Sa entablado, mahinahon siyang nagsalita. Ang pagbabago ay laging may kasamang sakit, ngunit natutunan ko sa pangyayaring ito na ang tahimik na pagtitiis ay hindi laging isang birtud, na tahimik ang buong hall. Kung ang isang taong tulad ko ay hindi magsalita, ang mga taong nasa mas mahinang posisyon ay wala nang magagawa, kundi umiyak na lang sa isang tabi. Kaya't sa araw na iyon, pinili kong wag nang manahimik. Sa kanyang mga salita, hindi kapangyarihan ang nangingibabaw, kundi paninindigan. Kinabukasan, isang internasyonal na human rights media outlet ang humiling ng panayam kay Clara at isang espesyal na ulat ang ginawa tungkol sa kanyang pananaw sa corporate ethics at pandaigdigang lipunan. Isang pangungusap na kanyang binitawan ang kumapit sa puso ng buong mundo. Hindi ako humingi ng paumanhin. Ang gusto ko lang ay masigurado na walang sinuman ang makakaranas ng parehong bagay. Ang pangungusap na ito ay kumalat at ang opisyal na social media account ng airline ay dinagsa ng mga komento mula sa buong mundo na nagsasabing, "Salamat sa pagsasalita." Ngunit ito ay simula pa lamang. Isang mas malaking pagbabago na yayanig sa mismong istruktura ng kumpanya ang darating sa pamamagitan ni Clara. At sa harap ni Melissa, muling lilitaw ang pangalan ni Clara. Ito ay magiging isang oras ng pagtutuos na hindi niya matatakasan. Pakidetalye ang lahat ng iyong sinabi at ginawa laban kay Miss Reyes. Sa isang sulok ng isang simpleng conference room, si Melissa ay sumasailalim sa isang formal na pagtatanong mula sa human resources, isang external auditor, at isang abogado. Sa ibabaw ng mesa, nakahanay ang mga talaan ng flight na kanyang hinawakan, mga ulat ng reklamo, at mga testimonya na nakalap mula sa loob ng kumpanya. Ngunit sa mukha ni Melissa, bakas pa rin ang hindi pagkumbinsi. Sumunod lang ako sa manual. Ang pasaherong iyon ay halatang palaban. Mahinahong sumingit ang abogado. Totoo na ang iyong mga sinabi ay na-record. At kasama rito ang parira lang ang mga taong galing sa bansa ninyo, tama ba? Isang lapsus dilae. Walang masamang intensyon, kaya't sasabihin mo na hindi ito sinadya, katahimikan. Sa huling bahagi ng pagtatanong, binasa ang mga testimonya mula sa ibang crew na isinumite nang hindi nagpakilala. Matagal ko nang napapansin na mas mataray ang kanyang tono sa mga pasaherong Asyano. Minsan, sinubukan kong pagsabihan siya, ngunit sinagot niya ako ng, "Hindi nila maiintindihan kung hindi mo sila gaganyanin." Isang beses, pinagalitan niya ang isang estudyanteng Pilipino, sinasabing, "Hindi mo man lang maasikaso ang sarili mong upuan?" Ang saan matata sa mga testimonya na ito, unti-unting nagbago ang kulay ng mukha ni Melissa. Ang mga salitang akala niya ay sikreto niya lamang ay nakita pala ng napakaraming tao. At ngayon niya lang napagtanto kung ano ang kanyang naitayo bilang mukha ng organisasyon. Ang problema mo ay ang kawalan mo ng kamalayan sa iyong sariling diskriminasyon, sabi ng babaeng abogado mula sa internal audit sa isang matigas na tono. At iyan ay isang napakalubhang paglabag sa etika ng propesyon. Nang gabing iyon, umuwi si Melissa at buong magdamag na nag-browse sa internet. Itinype niya ang Clara Reyes sa search bar.
Napakaraming papuri at paggalang ang lumabas. Isang kalmadong puwersa na nagpapagalaw sa mundo. Isang investor na nagtataguyod ng hustisya sa loob ng sistema. Ang pinakakinatatakutan ng mga kumpanya. Isang customer na may alam sa etika. Sa kabaligtaran, kapag hinanap niya ang kanyang pangalan, ang mga resulta ay racist, walang karapatang maging flight attendant, simbolo ng diskriminasyon sa trabaho. Sa sandaling iyon, ang unang damdamin na lumitaw sa puso ni Melissa ay hindi takot o galit, kundi pagsisisi. Bakit hindi ko pinakinggan ang kanyang mga sinabi noon? Kinabukasan ng umaga, nagsulat si Melissa ng isang liham. Ang tatanggap, si Clara Reyes. Hindi ako isang taong karapat-dapat patawarin. Ngunit ngayon, nagsisimula ko ng maunawaan ang kahulugan ng iyong pananahimik at mga kilos. Ang liham ay ipinadala kay Clara sa pamamagitan ng abogado, ngunit walang dumating na sagot. Gayunpaman, patuloy na nagsulat si Melissa, isang paghingi ng tawad kay Clara, isang paliwanag sa kanyang mga nakaraang kilos, at isang pag-amin sa laki ng nawala sa kanya. At sa gitna nito, dumating ang isang mahalagang sandali. Sa isang press conference para sa isang bagong proyekto, binanggit ni Clara sa unang pagkakataon ang pangalan ni Melissa. Ang kanyang mga ginawa ay hindi katanggap-tanggap, ngunit ang lumikha ng isang taong tulad niya ay ang sistema ng kumpanya at ang kultura ng pananahimik. Natahimik ang buong venue, ngunit ang kanyang sumunod na salita ay nakagulat sa lahat. Nabasa ko ang kanyang mga liham, at kung tunay siyang nagsisikap na magbago, naniniwala ako na ang pagbabagong iyon ay isang mahalagang hakbang na kailangan din ng lipunan. Hindi niya pinatawad. Ngunit pinili ni Clara na harapin ito sa halip na talikuran. Ang paninindigang ito ay umantig sa puso ng maraming tao. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtalo sa kaaway, kundi ang pagkakaroon ng kakayahang baguhin kahit ang kaaway. Ilang araw lamang matapos ang press conference ni Clara, ang kanyang mga salita ay kumalat sa buong mundo at nagbunsod ng mga bagong pagkilos sa iba't ibang bansa. Ang kakayahang baguhin kahit ang kaaway. Ang pangungusap na iyon ay tumatak ng malalim sa dibdib ng maraming tao. Hindi emosyonal na paghihiganti, kundi isang konstruktibong pagbabago. Ang paninindigan ni Clara ay umani ng suporta mula sa mga kumpanya, opisyal ng gobyerno at mga non-profit na organisasyon. At sa wakas, formal na inihayag ni Clara ang isang plano. Ang pangalan nito, Sky Code. Ang Sky Code ay isang walang katulad na sistema kung saan isang independenteng organisasyon ang susuri, mag-o-audit at magrarank sa lahat ng airport, airline at in-flight services batay sa isang pandaigdigang pamantayan ng etika. Ang Sky Code ay walang legal na kapangyarihan, ngunit dahil ang rating nito ay direktang nakakaapekto sa daloy ng pondo, rating sa media, at bilang ng mga customer, ito ay nagsimulang gumana bilang isang moral currency sa industriya ng abyasyon. Hindi kami mag-invest kung hindi A-rated. Makikipag-ugnayan lamang kami sa mga kumpanyang sertipikado ng Sky Code. Ang mga travel agency ay nagsimulang unahin ang mga rutang sumusunod sa Sky Code. Sa ganitong paraan, ang isang simpleng patakaran na itinatag ni Clara ay nagsimulang magkaroon ng kapangyarihang hubugin ang kalangitan ng mundo. Samantala, sinadya ni Clara na manatili sa likod ng entablado. Ipinauubaya ang praktikal na gawain ng proyekto sa mga batang staff at mga sangay sa buong mundo. Ang kanyang paninindigan ay nanatiling pareho. Ang layunin ko ay hindi upang maging sikat. Ang tunay na layunin ay lumikha ng isang lipunan kung saan hindi ko na kailangang maging bida. Ang unang nagdeklara ng pagsali sa Sky Code ay isang state-owned airline mula sa Scandinavia. Sumunod ang mga pangunahing airline mula sa Singapore, Japan, Canada, Germany, at Brazil. Kasama rito ang mga kumpanyang dati nang binatikos dahil sa mga isyu ng diskriminasyon. Ngunit sinabi ng isang kumpanya,
Naniniwala kami na ang susi sa pagbawi ng tiwala ay ang hindi paglimot sa mga nakaraang pagkakamali at ang patuloy na pagsisikap na magbago. Ito ay isang perpektong halimbawa ng posibilidad ng pagbabago na ipinakita ni Clara. Ang internasyonal na headquarters ng Skycode ay itinatag sa Maynila, Pilipinas. Ito ay sumasalamin sa kagustuhan ni Clara. Dati, nakaranas ako ng diskriminasyon bilang isang tao mula sa bansang ito. Ngunit ngayon, gusto kong mula sa bansang ito, magmula ang isang pamantayan ng pagbabago. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malaking suporta at pagmamalaki sa Pilipinas, ang tahimik na revolusyonaryo, ang arkitekto ng etika ng bagong henerasyon. Ganyan siya inilarawan ng media. At isang araw, isang malaking pagbabago ang lumitaw sa mga departure gate ng mga internasyonal na airport. Sa tabi ng impormasyon ng flight sa airport app, may isang maliit na icon na lumitaw. Ito ay ang sertipikasyon ng Skycode, isang ibon na lumilipad sa loob ng isang berdeng bilog. Ang flight na ito ay sumusunod sa mga etikal na pamantayan ng Skycode. Ang isang simpleng pangungusap na ito ang gumabay sa pagpili ng mga customer at nagpabago sa paninindigan ng mga kumpanya. Ang pagkalat ng markang ito sa mga airport sa buong mundo ay isang tanawin ng paglampas sa nakaraan para kay Clara. Ang kalangitan kung saan siya tinanggihan noon, ngayon ay nilalatagan niya ng mga pakpak ng pagkakapantay-pantay na siya mismo ang nagdisenyo. Ngunit sa kabilang banda, ang airline na nagpatalsik sa kanya ay nag-apply para sa sertipikasyon ng Skycode, ngunit ito ay tinanggihan sa unang pagsusuri. Malinaw ang dahilan. Hindi pa naisasagawa ang isang kumpletong muling pagsasaayos ng organisasyon at isang sinserong pakikipag-usap sa mga biktima. Sa huling pahina ng ulat ng pagsusuri, nakasulat, ang etika ay ipinapakita sa pamamagitan ng kilos, hindi sa pamamagitan ng manual. Ito ay eksaktong mga salita na binitawan ni Clara sa isang press conference noon. 6 na buwan matapos ang pagpapakilala ng Skycode, ang epekto nito ay kumalat hindi lamang sa industriya ng abyasyon, kundi pati na rin sa turismo at lahat ng industriyang may kinalaman sa paglalakbay sa pagitan ng mga bansa. Sa ilang bansa, sinimulan ng mga Immigration Bureau na suriin ang kanilang sariling mga gabay sa karapatang pantao gamit ang mga pamantayan ng Skycode bilang sanggunian. Sa ibang bansa, isang batas laban sa diskriminasyon sa pampublikong transportasyon ang naipasa sa Kongreso at naging isang tunay na reforma sa sistema. Ito ang mismong halimbawa na nais ni Clara. Ang isang personal na sigaw ay nagpagalaw sa sistema ng lipunan. Samantala, sa headquarters ng Skycode sa Maynila, naghahanda na para sa susunod na yugto. Ito ay ang pag-aalok ng isang online na programa sa edukasyon para sa lahat ng taong direktang nakikipag-ugnayan sa mga customer, mga staff ng airport, flight attendant, at security guard. Ang pag-unawa kung bakit ito mahalaga ay ang unang hakbang sa pagbabago ng pag-uugali. Higit pa sa anumang manual. Ang module na pang-edukasyon na ito, na nagmula sa ideya ni Clara, ay naisalin na sa 10 wika at sinimulan na ang pilot testing. Ang kanyang tinututukan ay hindi lamang ang mga nakikitang infrastruktura. Ito ay isang reforma sa pinakamalalim at pinakamahirap na teritoryo, ang kalooban ng tao. Isang araw, isang pandaigdigang summit ng Skycode ang idinaos sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nagsama-sama ang mga CEO ng mga kumpanya ng abyasyon at transportasyon, mga gumagawa ng patakaran, mga kinatawan ng unyon, at mga aktivista para sa karapatang pantao. Nang umakyat sa entablado si Clara, tiningnan niya ang buong hall at mahinahong nagsalita. Ang lahat ng nagtipon dito ngayon ay mga taong gustong magbago, ngunit hindi ito tungkol sa pagtanggi sa nakaraan. Sa halip, ito ay isang pagtitipon upang tanungin muli ang ating sarili kung ano ang nais nating maging. Naging seryoso ang hangin sa hall. Ako, bilang isang pasahero,
ay nakaranas ng kawalang katarungan. Ngunit kung hindi dahil sa karanasang iyon, maaaring wala ako rito ngayon. Hindi niya kinamuhian ang nakaraan. Sa halip na gawin itong puot, sinubukan niyang lumikha ng kahulugan mula rito. Ang paninindigang ito ang umani ng simpatya at tiwala ng mga tao. Pagkatapos ng summit, maraming kalahok ang lumapit kay Clara upang makipagkamay na may luha sa kanilang mga mata. Isang kinatawan mula sa isang airline sa gitnang silangan ang nagsabi, "Natuto kami sa inyong paninindigan. Mula ngayon, ituturo namin ang pagtrato sa mga tao bilang tao, hindi ang pagtingin sa kanila." Samantala, sa dating airline, isang bagong proyekto para sa muling pagsasaayos ang inilunsad. Ang bagong presidente ay isang tagalabas mula sa industriya, isang tao mula sa sektor ng edukasyon. Sa kanyang inaugural press conference, sinabi niya, "Gumuho kami dahil sa salita ng isang pasahero. Ngunit iyon ay dahil hindi namin pinakinggan ang salitang iyon. Ngayon, magiging isang kumpanya kami na nakikinig sa boses ng lahat ng pasahero." At sa muling isinumiteng aplikasyon para sa Skycode, nakasulat, muling pagsisiyasat sa lahat ng nakaraang kaso ng diskriminasyon, pagbabago sa internal na edukasyon, at pagsisimula ng isang programa ng pakikipag-usap sa mga biktima. Ang dokumento ay nakarating din kay Clara. Tahimik niya itong binasa at sinabi lamang sa kanyang sekretarya, "Tingnan natin kung ang kanilang sinseridad ay karapat-dapat sa pagsusuri. Hindi ito isang malupit na paghatol. Sa halip, ang pagbibigay ng pagkakataon para magbago ang kanyang huling tungkulin. Isang maliit na pagganti na nagsimula sa isang tawag sa telepono. Iyon ang yumanig sa lipunan, nagbago sa mga sistema at nagpagalaw sa kamalayan ng mga tao. At ngayon, ang mga mata ni Clara ay nakatuon hindi sa kalangitan, kundi sa isang bagong hangganan, ang puso ng tao. Sa Philippine International Convention Center, nagtipon ang mga embahador, mga CEO, mga edukador, at mga kinatawan ng mamamayan para sa anunsyo ng pagtatatag ng pandaigdigang pamantayan ng Skycode na naging isang pandaigdigang. Sa entablado ay si Clara Reyes, na formal na ipinakilala sa pandaigdigang komunidad bilang ang tagapagtatag ng Skycode. Dumilim ang ilaw sa hall at isang spotlight lamang ang nakatutok sa kanya. Habang tumatahimik ang paligid, tumayo si Clara sa harap ng mikropono at sandaling nanahimik. Hindi dahil nag-iisip siya ng sasabihin. Pinagmamasdan lamang niya ng malalim ang sandaling iyon. Dati, ako ay tinanggihan sa pasukan ng kalangitan na ito. Nasyonalidad, itsura, wika hindi ipinaliwanag ang dahilan, ngunit iyon ay isang mundo kung saan sapat na ang mga iyon bilang dahilan, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng matatag na paninindigan. Ngunit ngayon, narito ako. Dahil buong puso kong ninais na baguhin ang espasyo na tumanggi sa akin. At maraming tao ang nakiisa sa pangarap na iyon. Ang talumpati ni Clara ay hindi tungkol sa galit, kundi sa dialogo. Hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pag-asa. Nang magbago ang slide, lumitaw ang mga logo ng mga airline mula sa buong mundo na sumali sa Skycode. Kasama rito ang logo ng airline na nagpatalsik sa kanya na ilang linggo pa lamang na nasertipikahan. Ang bagong presidente ng kumpanyang iyon ay naroroon din sa audience. Minsan, tiningnan siya ni Clara sa likuran. Yumuko siya ng malalim. Noong araw na iyon, nang hawakan siya ng seguridad at itulak mula sa hagdanan ng eroplano papunta sa lupa, walang tumulong, walang nagsalita. Ngunit hindi inalala ni Clara ang sandaling iyon bilang isang kabiguan. Ngayon, masasabi niyang iyon ang simula. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi ni Clara, "Ang markang ito, ang Skycode, ay hindi perpekto. Ngunit ito ay isang patunay na ang iyong boses ay may halaga.
Kung ito ay magdudulot ng kapanatagan sa sinumang lilipad sa hinaharap, tiyak na tayo ay nasa tamang direksyon. Napuno ng palakpakan ang hall. Hindi ito simpleng papuri. Ito ay isang tunog na pinagsama-sama ang maraming damdamin. Salamat. Salamat sa paggabay mo sa amin hanggang dito. Pagkatapos ng kaganapan, maraming kalahok ang lumapit kay Clara upang makipagkamay. Tinitingnan niya ang bawat isa sa mata at magalang na nakikipag-usap habang nagpapatuloy sa paglakad. Walang espesyal na pagtrato, walang kayabangan, tanging isang tahimik na responsibilidad bilang tagapagbantay ng kalangitan. Nang gabing iyon, sa isang maliit na coffee shop, mag-isang umiinom ng kape si Clara habang nakatingin sa langit. Sa malayo, makikita ang mga ilaw ng airport. Pakiramdam niya ay nandoon pa rin ang kanyang sarili mula sa nakaraan. Dala-dala ang lahat ang pride, ang sakit na kaabot ako rito, at kung ngayon, ito ay magiging gabay para sa iba, wala nang mas hihigit pang gantimpala. Nag-vibrate ang kanyang smartphone, isang email mula kay Melissa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong magbago na ibinigay mo. Hindi pa ako perpekto, ngunit susubukan kong magsimulang muli. Isinara ni Clara ang screen. Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang ngiti. Ang kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang muling pagtatayo ng lipunan ay hindi natatapos. Ang presensya ng babaeng tahimik na nagpabago sa kalangitan ay patuloy na lumilikha ng hangin ng pagbabago sa kung saang dakuman. Sa isang tahimik na kapitbahayan sa Maynila, isang maliit na brick cafe ang may payapang kapaligiran mula pa kaninang umaga. Nakaupo si Clara sa tabi ng bintana, tahimik na humihigop ng tsaa. Sa harap niya ay isang librong binabasa at isang planner, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nakahawak sa alinman sa mga ito. Tinitingnan lamang niya ang mga taong dumadaan sa labas sa nakalipas na ilang buwan. Ang buhay ni Clara ay nagbago sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Mula sa isang pasahero, naging isang puwersa siya na nagpagalaw sa mundo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang damdamin na hindi nagbabago. Hindi ako isang espesyal na tao. Iyon ang nararamdaman ni Clara. Kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga alaala ng araw na iyon. Ang malamig na sahig ng airport, ang walang emosyong mukha ng seguridad, ang mga tingin sa loob ng eroplano, ang tahimik na pagtanggi. Ngunit kasabay nito, naaalala niya ang kaba at pananabik noong unang beses siyang mag-isa na naglakbay sa ibang bansa. Ang maliit na pagmamalaki sa sarili noong nagpasya siyang sumakay ng business class. Ang pagnanais na tratuhin ng may respeto. Lahat ng iyon ang humubog sa kung sino siya ngayon. Hindi ako ang nagbago. Ayaw ko lang manatiling walang pagbabago. Iyon ang mga salitang lumitaw sa kanyang isipan. Sa telebisyon ng cafe, may balita. Ipinakikilala ang pinakabagong kumpanyang sumali sa Skycode at ipinapakita ang mga nakangiting pasahero sa airport. Napangiti si Clara. Noong panahong iyon, hindi ko man lang ito naisip. Ito ay isang muling pagkikita sa isang pag-asa na iniwan niya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang isang babae. Isang matandang Pilipina na may bahagyang kaba. May hawak siyang isang maliit na sobre. "Excuse me po, kayo po ba si Miss Reyes?" Lumingon si Clara at ngumiti. "Alam niyo po, ang anak ko po, habang nag-aaral sa ibang bansa, nakaranas din ng ganoong pagtrato sa airport. Pero nang makita kanya sa TV, tumawag siya sa akin habang umiiyak at sinabing, 'Okay na ako.' Ito po ang sulat ng pasasalamat mula sa kanya. Gusto niya sanang personal na ibigay. Pero naghahanap siya ng trabaho sa Amerika ngayon." Magalang na yumuko si Clara at tinanggap ito. Sa sulat, nakasulat sa kamay, "Miss Reyes, dahil sa iyong paghakbang, natuto na rin akong humakbang. Sa hinaharap, gusto kong magtrabaho sa airport. Sa tuwing makikita ko ang simbolo ng Skycode, maaalala kita at sisikapin kong gawin ang tama." Pagkatapos basahin ang sulat,
Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Clara. Ganito pala ang epekto nito. Ang mga salitang ito ay mas malalim na tumatak sa kanyang puso kaysa sa anumang parangal na natanggap niya. Ang nagpapagalaw sa mga tao ay hindi ang malalaking salita. Ito ay ang pagiging isang presensya na tahimik at tapat na sumasabay sa paglakad ng iba. Tumayo si Clara at yumuko ng malalim sa babae. Pakisabi po sa anak ninyo, maraming salamat. Ipinahayag ko lang ang aking saloobin. Ngunit kung ito ay nagiging inspirasyon para sa iba, iyon na ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. At muli siyang ngumiti ng mahinahon. Nang tumingala siya sa langit, isang eroplano ang gumuhit ng isang puting linya. Tuwid at tiyak, hinahati nito ang kalangitan. Ito ay parang landas na tinahak ni Clara. Pagkaraan ng ilang panahon, bumisita si Clara sa bahay ng kanyang mga magulang. Isang tahimik na bayan sa probinsya. Sa gitna ng mga lumang tindahan at pamilyar na tanawin, naglakad siya na may payapang ekspresyon. "Welcome back," sabi ng kanyang ina na sumalubong sa kanya sa pinto na may magiliw ng ngiti. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Clara, ang hapunan kasama ang pamilya na matagal na niyang hindi naranasan. Ang amoy ng sinigang, ang bagong saing na kanin, isang init na hindi niya mahahanap sa kanyang buhay sa ibang bansa, sabi ng kanyang ina. Napanood ko sa balita, grabe na pala ang nangyayari. Nang bada, manghayla, oo, maraming nangyari. Pero sa wakas, medyo kalmado na. Nahihiyang sumagot si Clara. Hindi ko man nakita lahat ng ginawa mo. Sa isang salitang iyon, halos maiyak si Clara. Hindi ko lang talaga kayang manahimik. At tama lang iyon. Dahil mula pa noon, hindi ka sumusuko sa kung ano ang sa tingin mo ay tama. Napangiti si Clara sa sinabi ng kanyang ina. Nang gabi, mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, kumikinang ang mga bituin sa langit. Binuksan ni Clara ang bintana at tahimik na tumingala. Iba ito sa langit na tiningnan niya habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ngayon, nararamdaman niya na may isang matatag na pundasyon sa loob niya. Nag-vibrate ang kanyang smartphone. Isang mensahe mula sa support center ng Sky Code. Ngayong araw, may 17 bagong kumpanya na nagtanong tungkol sa pagsali. 6 sa kanila ay bagong kaso. Ang paunang pagpapatupad ng user evaluation function ay pansamantalang inilunsad, hindi tumitigil ang pagbabago. At ito ay isang bagay na hindi magagawa ni Clara ng mag-isa. Nag-type ng sagot si Clara. Salamat. Pakikamusta sa lahat. Magbabakasyon muna ako sandali. Sa ngayon, babalik muna ako sa pagiging simpleng Clara. Pagkatapos pindutin ang send button, inilagay niya ang cellphone sa mesa at humiga. Sa labas ng bintana, isang ilaw ng eroplano na papunta sa airport ang dahan-dahang gumuhit ng isang arko. At sa araw na iyon, sa isang lugar sa mundo, may isang batang babae na unang beses sasakay ng eroplano. Sa airport, pagkatapos ng kanyang boarding procedure, may nakita siyang simbolo sa monitor ng waiting area. Isang ibon na lumilipad sa loob ng isang berdeng bilog, ang simbolo ng Sky Code. Sa ilalim nito, may maliit na nakasulat. Pinahahalagahan ng eroplanong ito ang iyong pagkatao. Napangiti ang bata at umupo sa kanyang upuan na may kapanatagan. At habang ang eroplano ay tumataas at lumalagpas sa mga ulap, sa malayong kalangitan, ang parehong mga bituin na tiningnan ni Clara ay kumikinang. Walang sinuman ang malakas mula sa simula. Ngunit kapag nagtiwala ka sa iyong sarili at humakbang, ang hakbang na iyon ay magiging isang liwanag na magpapailaw sa daan ng iba. Tahimik at tiyak. Ang ibon na nagngangalang Clara Reyes ay patuloy na magbabantay sa paglalakbay ng iba sa kung saang dakuman ng kalangitan.